Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney G. Isang abogada ito, kaya lang hindi niya kinumpleto ang kanyang pangalan. Isinare ni Attorney G ang babala, warning ni Senator Lacson na hindi kanais-nais na mangyari sa budget for 2026. So maapektuhan ang Marcos Jr. administration nito. Sabi ni Senator Lacson, Lacson warns of looming reenacted budget for 2026 dahil sa deadlock sa BICAM. Ito, sinare pa niya ang payag ni Bam Aquino. Bam Aquino urges DPWH to recompute budget to break empathy in BICAM talks. Nagkakagulo ang mga kongresista, sinusuportahan nila yung kagustuhan ng DPWH na ibalik yung 45 billion na nakaltas. Ang mga senador, matindi rin yung paninindigan nila, ayaw namin, di namin balik dahil insertion na naman yan. So yun ngayon, delikado, ma-reenact ang budget. Sinasabi ni Auntie Claire, ayaw na ayaw daw ng Pangulo ang reenacted budget. So ito, nangangamba si Attorney G. Basahin ko itong kanyang napakagandang kanyang opinion. Sabi niya, hala, mukhang magkakatotoo ang kinakatakutan ko. Masama talaga ang reenacted budget. Dahil ang Kongreso na mismo ang nagsasabi na malamang ay mare-reenact ang 2025 na budget para sa susunod na taong ito sa 2026. Ang budget kung saan tad-tad ito ng mga walang kwentang project insertions at ayuda para sa pamumulitika ng ating mga politiko. Tinawag nga dyan, worst budget in our nation's history yung 2025 budget. Pinirmahan ng Pangulo, ipinagmayabang pa niya na binasa niya lahat, inanalyze niya ang 4,057 pages at wala naman daw diferensya. Ayun pala, worst budget in our history. Okay, ang budget na tinaguri ang pinakamarumi at pinakakurap sa kasaysayan ng bansang ito. Kung sa bagay, ganun talaga kapag kumita ang producers sa isang pelikula, di ba? May sequel kaagad ito para tuloy-tuloy ang buhos ng pera sa gatasan nila. Kawawang taong bayan ito. Kaya muling nakikiusap ako sa mga pinapasweldo namin sa loob ng gobyerno. Correct, tayong nagpapasweldo sa mga opisyalis na ito Gawin nyo naman ng maayos ang trabaho nyo. Tama si Senator Bam Aquino dito na mag-compute naman ng maayos kayo. May kasalanan dito DPWH Although naghumingi na ng apology itong si nagmamagaling na Vince Dizon, secretary ng DPWH. Mali daw. Kulang daw yung data nila. O ngayon, nag-submit sila ng panibagong data. Ito na, pag-aaralan daw ng mga senador. Wala, may tinatago talaga yung opinion ko lang Grabe ang DPWH. Talamak pa rin ang korupsyon. Walang pagbabago. Nagbago lang ang mukha ang nakaupo. Kaya lang, nandun pa rin yung systemic na kaugat na korupsyon. Kung sakit pa, sobra pa sa stage 4 cancer ang korupsyon sa DPWH. Bilib ako dito sa batang kongresista, si Congressman Libeste. Sabi niya, itigil nyo na yan. Biding-bidingan sa DPWH. Yung bidding nila, lutong Macau. Meron ng determined winner. Yung mga losing bidder, babayaran yan, babayaran para happy ang lahat. Kaya, ganyan tayo niluluko ng mga taga DPWH. So mag-recompute.
Dahil hindi pwedeng daanin na lang sa pakiusapan at pagtitiwalaan ito. Ay, wala na akong tiwala sa DPWH. Kung kami nga na may maliliit na negosyo, ang bawat line item namin ay dokumentado. Kayo pa kaya na bilyon at trilyon ang pinag-uusapan ninyo? Huwag nyo namang sanang iparamdam sa amin na porket hindi nyo perang pinaghirapan ang hinahawakan nyo, ay pwede nyo nang paglaruan na lang ito na parang patintero. Secretary Dizon, sana marinig nyo itong post ni Attorney G. Laban bawi. Very clear, ha? Pumayag kayo sa Senate Budget Deliberation. Pumayag kayo. Verbatim ang inyong pagkasabi na pumayag kayo na bawasan dahil yun nga overprice o di binawasan ng mga senador. Ngayon sabay ka magpapakita ka pa dyan para magpaliwanag, para ibalik. Ay, kung ako ang senador, hindi ko ibabalik. Ay magpasalamat tayo sa ating mga senador. Mga matitino pa ang nandyan sa Senado. Kongreso, I don't know. Pasensya na lang. Pera dulos benos, kailang. Pero mo, tinagurian yung House Speaker at saka House Committee Chairman, yung Appropriations Committee. Tinagurian na King and Queen of Budget Insertion sa 2026 DPWH budget. According to PCIG report, laki ng mga isiningit nila sa DPWH budget. Kaya ngayon, ayaw nila na mabawasan, matapiasan ang budget ng DPWH dahil baka apektado ang mga in-insert nila. So, again, ito na, si Senator Lacson, pro-administration ito, ha. Talagang todo depensa sa Marcos administration at ngayon, nagbibigay na siya ng babala. Baka malamang ma-reenact ang 2025 budget, wala na ang kawawa taong bayan. Kasi nga i-reenact mo yung pinaka-worst budget in our nation's history, di maligaya sila. Taong bayan kawawa. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na magsin. Aliog sa nagatag sa sin. Salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo gyero. Mga sako gipang pananrang dayon o habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tayo nga ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Walay budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. 3 ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa
Ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.